Magandang umaga po sa ating lahat. At sa ating panimula ay muli tayo dumako sa panalangin at hingin natin ang katalinuhan, ang biyaya nagmumula sa itaas. Tayo po manalangin. Aming Diyos na dakila, muli kami ay lumalapit sa inyo, pinapasalamatan kayo, pinupuri namin kayo sa inyo pong habag sa amin at biyaya sa amin sa pagbibigay ng panahon at oras na kami nga ay narito. Tunay nga na pribilehiyo makarinig ng inyo pong salita. Kaya ang dalangin namin na kayo'y kumilos ayon po sa inyo pong layunin na naway hindi maging anumang hadlang ang aming mga kahinaan bagkus ang inyo pong biyaya ang siyang magbigay sa bawat isa. At tunay nga, hiningi rin namin ang inyo pong presensya sa panahon ngayon, sa oras na ito, na sa ganun ang aming buong diwa ay matuon sa inyo pong salita at mauwi ito sa inyo pong kaluwalhatian lamang. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Nung nakaraang Biyernes, March 28, ay merong ingay na narinig sa ating bayan. Ang matinding ingay na ito ay sapagkat nagsimula na nga o kick-off na ng local campaign period. So narito na naman tayo sa panahon na ito. Masabi nga natin ang ito'y paraan o oportunidad para sa mga kumakandidato na magkaroon sila ngayon na isang plataforma o posisyon o sitwasyon na kung saan ay mapapakilala nila ang kanilang sarili, kung sino sila at ano yung mga prinsipyo na kanilang pinanghahawakan, yung kanilang layunin sa kanilang pagtakbo at pati yung mga pangako. At ang pangako parati ay naroon ang mas mabuti na pangangasiwa ng kanilang lokal na gobyerno. So ito yung makikita natin, cyclical ito, every more of 4 years o 3 years yata, na kung saan narito na naman, parati eleksyon na naman, ito na naman sila at yan na pa rin ang sasabihin, paulit-ulit. Pero ganun pa man ay hindi po tayo nasa larangan ng politika. Tayo bilang mga mananampalataya ay meron pa rin tayong entablado, meron pa rin tayong posisyon, meron pa rin tayong platform na kung saan ay pinapahayag natin ang ating sarili, kung sino tayo, ang mga prinsipyo na ating pinanghahawakan at ganoon din yung mensahe na dala-dala natin para sa publiko. Kung ganoon sa ating estado, ano kaya ang mensahe na dala-dala natin? Ano kaya yung ipapahayag natin sa harapan ng mga tao? What message would we bring? At ito yung mensahe na ipapakita sa atin at makikita natin sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa Lumang Tipan, sa aklat ni Jonah. We would be continuing Jonah at ang theme nga ng mga mensahe na inihanda para sa atin is the depths o yung lalim ng soberanong biyaya ng Diyos. It is the depths of God's sovereign grace in salvation. So kaligtasan na kung saan bagamat mayroong mga sabihin natin hindi akma, ay ito ino-overrule ng Diyos yung sinful actions kahit pa ng kanyang mga tao na sa ganun ang kanyang habag ay umabot sa kanyang mga kinahabagan. Sabi nga ng ating Diyos, I will show mercy on whom I will show mercy. Siya ay mahahabag kung kanino siya mahahabagin. At kung ganun man, at kahit pa na mayroong paglihis sa plano ng Diyos, ang ating sariling gawa at yung mga sinful actions natin, ang plano pa rin ng Diyos ay ipapakita niya, ipapabot niya yung kanyang habag kahit sa mga hindi pa nasa Kanya. At ganoon rin tayo, mga kapatid, mga kaibigan. At nawa ay makita natin sa pagtatalakay natin as we move forward dito sa Jonah. So samahan niyo po ako at basahin po natin itong Jonah chapter 1. Bagamat babasahin ko ang verses 1 to 10, ang focus po natin sa linggo na ito, sa umaga na ito, ay ang verses 7 to 10. So Jonah chapter 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid
and each cried out to his God, and they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. So the captain came and said to him, "What do you mean, you sleeper? Arise, call out to your God. Perhaps the God will give a thought to us that we may not perish." Verse 7, and they said to one another, "Come, let us cast lots, that we may know on whose account this evil has come to us." So they cast lots, and the lot fell on Jonah. Then they said to him, "Tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? Where do you come from? What is your country? And what people are you?" And he said to them, "I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and dry land." Then the men were exceedingly afraid and said to him, "What is this thing you have done?" For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them. So ito yung ating magiging focus sa umaga na to, ang verses 7 to 10. So a quick background muli, no? Si Jonah, yung son of Amittai, siya ay propeta ng Diyos at ayon nga sa mga scholar, ang kanyang ministry ay around 793 BC hanggang 753 BC. So more or less 40 years sa paghahari ng wicked king na si Jeroboam II. And 753 BC, natapos ang kanyang ministry. A little over 30 years after that, ay babagsak na tuluyan ang Israel sapagkat ito'y babagsak sa kamay ng mga Assyrian sa taong 722 BC. At makita natin noong nakaraan that God commanded Jonah to go to Nineveh, the capital of Assyria. So Assyria, it was an enemy of Israel. Siya ay big or huge na threat na dapat seryosohin. But anong ginawa ni Jonah? Instead of going to Nineveh, Jonah paid the fare, went down to Joppa, and sailed towards Tarshish. Kung maalala natin, no, sa sitwasyon natin ngayon, kung ang utos ng Diyos ay pumunta ka ng Taiwan, ikaw ay pumunta sa India. Ganito yung ginawa ni Jonah. Malayo. Palayo sa utos ng Diyos at sa kanyang kaisipan, palayo sa presensya ng Diyos. So while Jonah thought he was able to extinguish any thoughts of obedience in preaching to that brutal Assyrians, he was comfortably asleep. Ito yung sitwasyon na ating nadatnan noong nakaraan linggo. Meron dilubyo sa taas, palayo siya sa presensya ng Diyos, nandun siya sa pinakamalalim, innermost part of the ship, nandun siya sa ilalim ng kanyang pagtulog. Habang yung mga marino ay meron ng desperation, crying out to their God upang sila'y maligtas, si Jonah ay nasa malalim na pagtulog. And from verses 7 to 10, my message for us this morning, not knowing the God of grace brings about sinful evasion, but experiencing the grace of God leads to godly fear. Ang hindi pagkakilala sa Diyos na biyaya ay nagdudulot ng makasalanang paglayo, sinful evasion, paglayo. Habang ang pagkakaranas sa biyaya ng Diyos ay humahantong sa banal na takot. Ang lahat na nakaranas ng biyaya ng Diyos, sa nakapagliligtas na paraan, sila ay nadudulot o nahahantong sa maka-Diyos na takot, banal na takot. It would be entirely different story when we know someone by appearance or by reputation. Marahil yung mga politiko na nakikita natin sa mga posters o naririnig natin sa anumang media, meron tayong pagkakakilalan sa kanila ayon sa kanilang mga ginagawa at ayon sa kanilang reputasyon. Ngunit ibang-iba naman ang storya kung kilala natin sila personally, na meron tayong relasyon sa kanila, doon nagbabago ang ating pagkakakilanlan. At marami nga dito ay nauuwi sa tinatawag na cult of personality, sapagkat tayo ay kumakapit na lamang sa reputasyon o sa kanilang nakikita natin panlabas. What was done in public until what can be seen in private. Isipin natin mga kapatid, marami ang mga tanyag, ang mga popular na mga ngaral ng Diyos who long fell in private only to be exposed in public. Dito yung malaki yung pinagkaiba ng kilala lamang natin sila until proven kung sino talaga sila.
And such as Jonah, the prophet of God, the mouthpiece of the Word of God, he experienced deliverance. Tandaan natin, yung sa background niya dito sa evil king na ito, si Jeroboam, na kahit siya'y wicked, at kahit nandun yung threat ng kanilang pagtanggal sa kanilang lahi, ay ginamit pa rin ng Diyos itong evil king through the prophet Jonah to save, to sustain Israel. He experienced deliverance firsthand, but by his actions, he exposed his defiance. Ito yung nakita natin kay Jonah. Kaya ito rin sa pagpapatuloy natin muli, sinful evasion and godly fear. Yung mga hindi nakakilala sa Diyos, sila lumalayo, lumilihis, at ito nga'y makasalanan paglayo. Ngunit sa lahat na nakakilala sa Diyos ng biyaya, in a saving manner, they will be brought to godly fear. So first, ay tingnan natin that not knowing the God of grace brings about sinful evasion, yung makasalanang paglayo. Lalahanin natin yung mga paganong marino, naroon sila, sumisigaw sila, at tinatawag nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan. They have been calling on false gods. And now they are going to turn toward Jonah and urge Jonah to call out to his God. Ito yung sabi sa verse 6. Ito yung last verse na ating tinalakay na nakaraan. And their concern is to survive this unnatural and supernatural tempest. Alam nila na ito'y mula sa Diyos, itong delubyo na to. Hindi ito pangkaraniwan lamang. Sila nga'y mga eksperto sa paglalayag at kung nga sila'y sumisigaw na, sila'y nagpapanik na, alam nila na ito'y unnatural. So dito sa verse 7, and they said to one another, "Come, let us cast lots that we may know on whose account this evil has come upon us." Sila daw ay gagawa ng palabunutan. Tandaan natin itong mga marino na to, they are very much competent. Mahuhusay sila, matatalino sila. Pero kung when the push comes to shove, o nagkagipitan na, o it is between life and death, tila baga parang insinet aside yung kanilang talino. Nag-resort sila sa isang, sabi natin, hindi talino na pamamaraan, palabunutan. They appeal to an illogical way of determining things, casting lots. At tinuloy nila yung kanilang palabunutan. They cast lots and the lot fell on Jonah. So Jonah knows that God is sovereign and even the outcome of casting lots are in His hands. Nasa kamay ng Diyos. Sabi nga sa Proverbs chapter 16, verse 33, "The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord." Kahit sabihin natin sa isang illogical na paraan, palabunutan na medyo random ang dating, naroon pa rin ang soberanong kamay ng Diyos na sinisigurado niya, the lot is cast. And on this context, it fell on the prophet Jonah. And Jonah may perhaps start to accept his sin and wrought trouble. Unti-unti na niya nagsasettle sa kanya. Nakikita niya ang kamay ng Diyos. Unti-unting mapipinpoint kung sino talaga at yung kasalanan na kanyang ginawa. Kaya nga nakuha si Jonah, yung lot ay napunta sa kanya, siya ngayon ay tinanong, "What is your occupation? Where do you come from? What is your country? And what people are you?" Ang daming tanong, sunod-sunod na tanong. Siguro hindi alam ni Jonah kung paano niya sasagutin ang mga tanong na ito. Ngunit kung titingnan natin ang mga tanong na ito para kay Jonah, these are identity questions. Yung pagkakakilanlan kay Jonah, kung sino talaga si Jonah. From getting yung purposes towards the physical and the social aspects of life. This is the identity of Jonah. Yun ang kanilang tinatanong upang makilala nila si Jonah. And the mariners are not asking these questions simply to let Jonah express himself. Hindi itong mga tanong na upang makilala lamang sila, but to find out the God of Jonah. To find out Jonah's deity. Who is the God that Jonah worships? It is the most fundamental identity of a person.
kung tatanggalin natin ang lahat-lahat ng bagay-bagay. Kung tatanungin kung sino tayo, yan ay sumasalamin sa Diyos na ating sinasamba. If we remove all these things, it is the most foundational identity of a person. Who is his God? Kaya makita natin mga kapatid, as long as our conscience remains lacking in concern for our sins, gaya na ito ni Jonah, other options to faith is desired and evasion is very much easy. Habang hindi pa natin nakikilala ang Diyos ng biyaya, habang wala pa tayong pananampalataya sa tunay na Diyos, hindi natin makikita yung concern na ito. Hindi natin maunawaan yung ating mga kasalanan hanggang tayo madikdik pa sa ating pagkakasala. At ang ating ginagawa ay ang paglayo. We evade God even though we cannot erase Him. Only when we see clearly the holiness of God and His just wrath towards sin, only then when we seek salvation. Sa tanging paraan lamang na ganyan, mga kapatid. It is only then we would seek salvation. Evading God typifies man's rejection of God. Sa ating kaisipan na ating paglayo, pag-alis sa harapan ng Diyos, ano man yung ating gagawin, at dito kay Jonah, siya pa yung nagbayad para lamang makalayo sa presensya ng Diyos. It typifies us. The sheer thought that we can deflect our own involvements to sin, napakadaling ibuhos sa iba. Kasalanan ng ibang tao, kasalanan ng ibang bagay, kasalanan ng mga ibang kaganapan. At kung wala na tayong masisisi, ang sasabihin natin ay maliit na bagay lang naman. Hindi naman siguro magagalit ang Diyos sa maliit na bagay na yan. Wala na tayong ibang sisisihin. Ayaw nating tanggapin ang ating pagkakasala. At yan nga yung ginawa ng ating mga unang magulang. Nung sila'y nagkasala, sila'y nagtago sa mga puno, nagtago ng kanilang kahubaran, at nagsisihan. Palayo sa Diyos. Walang pinagbago hanggang sa atin ngayon. Sa mga makasalanan na kagaya ko at kagaya ninyo, habang hindi pa tayo nakakilala sa Diyos na biyaya, tayo palayo ng palayo, patago ng patago, tatakpan natin ang anuman, wag lang natin aminin ang ating kasalanan. This perfectly depicts the natural man and his attitude towards his sin. People are willing to admit that they have not always done right and have at times done wrong, but none of it merits God's wrath. Ito yung ating kaisipan. Wala namang perpekto. Nakagawa akong mga kasalanan, pero naintindihan naman siguro ng Diyos. And especially in our contemporary world, na ang lahat ng bawat isa ay puno-puno ng pribileyo. It is a world of privilege, a victim mentality world, and evading God seems to be justified. Ito ang mundo natin. At ito ang lahat ng hindi nakakilala sa nakapagliligtas na biyaya ng Diyos. It may seem evasion, yung paglayo is justified action. Kaya kung tayong tatanungin, mga kapatid, who are we and whose God are we? Kanino ba tayong Diyos? Sino ba tayo? Sino yung ating pinaglilingkuran at sinasamba? To be created in God's image means we must live for the true God, or we will have to make something else God and orbit our lives into that. Unless gagawa tayo na ibang Diyos-Diyosan, maaaring yung ating sarili, ibang bagay, ibang tao, ibang sitwasyon, hanggang hindi natin nakikilala ang Diyos, ang totoo at buhay na Diyos, doon iikot ang ating buhay. Knowing the God of grace would have us search the Word of God and study His Word in reverent fear to glorify Him. At kung sasabihin natin na tayo mga mananampalataya, we know God and the saving grace of God visited us. We are indwelt by the Holy Spirit who teaches us and guides us to that truth. Naroon tayo dadalhin. At sa panahon na ganyan, ang ating pagpapakilala, makikilala tayo ayon sa Diyos na ating sinasamba. People who were moved by the grace of God to salvation should not evade the commands of God. Kahit sasabihin natin na tayo mga mananampalataya, hindi tayo lumalayo
sa utos ng Diyos. And if we are truly a people of God, we would not evade God and other people of God. Hindi tayo lalayo sa Diyos at hindi natin lalayuan ang iba pang mga makasalanan na niligtas, tinubos ng Diyos at ngayon ay pinagbubuklod tayo. Evasion exalts comfort, convenience, and self-sufficiency. Napakadaling lumayo for whatever reasons. Comfort, convenience, and self-sufficiency. Kahit sa mga nagsasabi na sila mga mananampalataya, naroon pa rin ang paglayo. Evading God by deliberately skipping non-stated meetings. Hindi naman stated meeting. Pwede naman akong lumayo dyan. Making self-inflicted providences to be absent from stated meetings. Much more yung mga stated meetings. Gumagawa tayo ng mga kaparaanan upang sa ganun ay magiging tayong absent sa stated meetings. Isolating and quarantining ourselves away from the brethren. Lumalayo. Nandun na lang ako sa isang sulok. Parang ang trato, meron akong ketong na huwag niyo akong lapitan at hindi ko rin kayo lalapitan. All of this, mga kapatid, ay hindi nakakatulong. Lahat yan ay pagpapakita ng paglayo sa Diyos. Even in our private times, closing our Bibles before even opening it. Hindi mo pa nga binubuksan, ayaw mo na. Tapos na ka na siguro sa iyong devotion time kahit hindi ka pa man nagsisimula. Dry desert of prayers, tuyong-tuyong ang mga panalangin. At higit sa lahat, even worse, prayers only as needed. Ganito ba ang totoong mananampalataya? Yan ang larawan ng isang nagsasabi na siya mananampalataya, ngunit patuloy sa kanyang paglayo sa Diyos. Detrimental to the soul, yet voluntarily choosing sinful evasion. Kaya nawa tingnan natin, tayo ba ay ganito? Habang sinasabi natin na tayo mga mananampalataya, nakilala natin ang Diyos ng biyaya at naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Ngunit ang ating pagkilos ay paglayo ba sa Diyos? In little or subtle ways, do we evade God and yet still say that we are His and we live for His glory? Ito yung ginagawa, nadudulot ng mga makasalanang paglayo sa Diyos. Maaring hindi natin kilala ang Diyos ng biyaya. But if we have truly experienced the grace of God, that should lead to godly fear. Ito ay dapat magtungo sa banal na takot. Sa verse 9, na siya'y sumagot, si Jonah ay sumagot, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Ito yung kanyang tugon. When the mariners urged Jonah to pray to his God na baka sakali ay mapakinggan siya upang sila'y maligtas, there was silence in him. Walang panalangin. Walang pagpapakilala. At ngayon siya'y tinanong, wala na siyang choice. He would finally begin to speak. Only when the lot is cast and the entire ship confronts Jonah would there be a response. Typical na makasalanan. Hanggang hindi tayo nakokorner ng ating kasalanan, hanggang hindi tayo nadidikdik sa ating ginawa, we would not be speaking. We would not respond. And only then, even yung mga casting of lots, sa ganun paraan pa tayo na nakita, would there be a response. And since Jonah identifies himself first in the order of ethnicity, then religion, it shows us that his ethnicity is foremost in self-identity. Pagkakakilanlan, siya'y Hudyo at siya'y sumasamba sa buhay at totoong Diyos. Walang sino man ang mapaghiiwalay ang Diyos na kanya sinasamba sa kusino siya. Hindi natin mapaghiiwalay ang bagay na yan. At kagaya nga ng tugon ni Jonah, it is foremost in our self-identity of whom we worship. At pagkatapos niya magsalita, ang naging tugon ng mga paganong marino na ito, they were exceedingly afraid. With the supernatural storm raging and the ship will rip apart, they realized
they finally realized and listened cognitively. Na-process nila yung sinabi ni Jonah, the Lord is the one true and living God. Sila'y sumisigaw sa kanilang Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon na narinig nila si Jonah at ang kanyang Diyos na sinasamba, sila ngayon ay natakot sapagkat alam nila na itong tao na ito, ang kanyang sinasamba ay ang tunay at totoong Diyos. For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them. Sinabi ni Jonah, kinuwento niya yung kanyang ginawa na pagtakas at paglayo sa presensya ng Diyos. It was God's sovereignty and His grace that tore the mask from Jonah and uncovered Jonah's sin. Kahit sa subok na paglayo ni Jonah, kahit sa ganun man na sitwasyon, at dahil kahit ginamit ang palabunutan, naroon ang kamay ng Diyos upang ipahayag sa kanila kung sino ang totoong Diyos. God's purpose is to restore the prophet in godly fear, and the temporal consequences of sin must be dealt with. Ngunit kahit ganun pa man nakita natin, in a way ay nakilala ng mga paganong marino na ito ang totoong Diyos sa pamamagitan ni Jonah. Bagamat siya'y lumalayo, tumatakas sa presensya ng Diyos upang hindi niya maipangaral ang ebanghelyo doon sa Nineveh. Ngayon ang pagkakataon niya upang ipangaral at ipakilala ang totoong Diyos sa mga paganong marino na ito. It is God's purpose, the sovereign hand of God for those whom He had compassion in order to reach His mercy to them. And those who fear the Lord will show the world who the Lord is. Ganito ba yung nilalarawan o yung katangian natin? Na nakikita tayo kung sino ang ating Diyos na sinasamba. Would we be able to show the world who the Lord is? To worship God is to have a reverential fear, awe, trust, and respect of Him alone. This is the proper preoccupation of the people of God. First and foremost, tayo dapat makilala bilang mga sumasamba sa totoo at buhay na Diyos. First and foremost, tayo dapat makilala sa Diyos na ating sinasamba, hindi sa anuman mga larangan. When conflict was encountered, Jonah chose his nation, pinili niyang Israel kaysa sa mga Assyrians. Pinili niya ang kanyang bayan upang sila isalba kaysa sa kanyang loyalty sa salita ng Diyos. Alalahanin natin na salita ng Diyos ang lumapit, pumunta dito kay Jonah. Ganun pa man, mas pinili niya ay ibang mga bagay kaysa sa salita ng Diyos. Likewise, sin to many professing believers today, not having the proper preoccupation expected of the people of God. Napakaraming nagsasabi sila mananampalataya. Ngunit ang kanilang karera ay iba. Marahil palayo pa nga sa Diyos na kanilang sinasamba. God's sovereign act of mercy instills fear to those who are being saved. Kagaya na lamang ng mga paganong marino na ito, na pagamat sila'y pagano, hindi nila kilala ang totoong Diyos, at ngayon ngay pinahayag ni Jonah, it instilled godly fear, sapagkat sila ngay nadapuan, inabot ng habag ng Diyos, leads them to the holy fear of the Lord, while those who evade and reject God should be exceedingly afraid for their souls. Sila nga dapat pang mangamba para sa kanilang mga kaluluwa. Na kahit sa pagpapahayag ng Diyos, ng kanyang ginawang katubusan sa pamamagitan ng mga tao na Diyos na bagamat sila ay mga may makasalanang paggawa, ang pagpapahayag ng kanyang salita ay dapat lalo magdulot ng takot para sa iyong kaluluwa. You should be exceedingly afraid, for there is judgment to come. That is why believers, tayo bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, we are to do God's will para rin sa mga wala pa sa Diyos. It is God's way for God's purposes alone. And believers wonder why there is no fear of God in the society around us. Perhaps there is very little fear of God in you. Maaaring tayo mismo, bilang sinasabi natin na tayo mananampalataya, ngunit hindi nakikita ang Diyos sa ating buhay. Kung hindi nakikita ang Diyos sa ating buhay, paano natin siya ipapahayag sa mundo na hindi nakakilala sa Diyos?
The mariners did not even know who Jonah was because they did not saw in him being a Hebrew and in him having the fear of the Lord. Ang ginawa niya, siya'y natulog. Kahit nagkakagulo na sa taas, siya'y natulog. Hindi siya nakita na katiting man na sumasamba sa totoong Diyos. Believers, us as an individual, and more so as the church, we are called to fear the Lord. And the result of God-fearing church is that the world knows where we stand, for which God we serve, and for which ideals and principles we hold. We serve God. We serve His glory. We serve His kingdom. Naroon yung ating layunin, yung pagkakakilanlan sa atin, ang mga pinanghahawakan nating katotohanan, at ang ating purpose sa mundo na ito. Maybe a little compromise here and a sprinkle of sin there might not be bad after all. Maaaring isipin natin to. Hindi naman masama. Unnecessary, spicy, salty, and bitter, quarrelsome words under the cloak of defending convictions. Ito yung nakikita ng mundo. Napakaanghang, napakaalat, napakapait na pananalita, lalo na mula sa mga Kristiyano na dapat ay nakatanggap ng matamis na salita mula sa Diyos. Under the cloak of defending convictions. No wonder why the world is not asking. Hindi nila kailangang magtanong sapagkat nakikita nila na maaaring ikaw ay sinasabi mo mananampalataya ka, pero hindi ka nakikitaan ng pananampalataya at biyaya na mula sa Diyos. Instead, we are to be wise and proper stewards of the opportunities God is giving us. And when it is time to proclaim, oras ng pagpapahayag, kagaya ngayon na pinapahayag ang Diyos na nagliligtas at tumatawag sa mga makasalanan upang makilala nila ang Diyos. Speak and make Him known. While it is not yet time to speak, we must live with godly fear. Meron tamang oras ng pagpapahayag. At habang hindi pa dumadaan yun o hindi pa dumadating yun, ikaw bilang mananampalataya ay mamuhay ka bilang Kristiyano. Nang sa ganun ay makita sa iyo ng mundo, makita sa iyo ng mga katrabaho mo na tunay nga'y ikay naglilingkod at lumuluwalhati sa Diyos. At kung sa providensya ng Diyos, ikaw ay binigyan ng pagkakataon upang magsalita, ang ipahayag mo ay ang Diyos ng biyaya, na ang kanyang biyaya ay yung natanggap, nagligtas sa iyo, at ngayon ay meron kang banal na takot sa Kanya. A true Christian experiencing the grace of God will make his identity known, while an evading, professing believer will be exposed by the providences of God. Kagaya na lamang nito ni Jonah. Napakarami marahil sa atin at sa mundo natin, may mga kilala tayo na sinasabi sila ay mananampalataya, ngunit sa mga providensya ng Diyos ay naihayag lamang na wala pala sila sa kamay ng Diyos. At ikaw ngayon na nakikinig, kung wala ka pa kay Kristo, sa pagpapahayag ng iyong kasalanan, ay kay lumalayo pa rin. At lumalayo sa Diyos na pinapahayag. Yan din ay providensya ng Diyos para sa iyo, na ikay tawagin at makilala mo ang totoong Diyos. Sabi nga sa Psalm 36 verse 1, transgression speaks to the wicked deep in his heart. There is no fear of God before his eyes. Naroon sa kalaliman na yung puso na pilit mo lang takasan, pilit mong takpan, pilit mong tulugan na lamang. Hindi mo masa-silence yan. Hindi mo pwedeng i-shut down ang pagsasabi na ikay makasalanan, sapagkat sa harapan ng Diyos, ikaw ay magbibigay ng pagsusulit. Ginamit ni Apostol Pablo itong Psalm 36 verse 1 sa kanyang diskurso na sumasaklaw sa ating lahat, emphatically exclaiming, none is righteous, no, not even one. Ngunit kung sasabihin mo na ikay nakaranas na sa biyaya ng Diyos, may it be so that we have truly have that reverent fear of God. At kung meron kang banal na takot sa Diyos, ikaw ay kumilos
bilang mananampalataya na niligtas upang dalhin ang mensahe ng Diyos sa pagtawag sa kasalanan. And in that way, be that means of grace to the world, to the unbelieving world. Si Jonah, wala sa kanyang plano na ipahayag niya ang Diyos sa mga paganong marino na ito, ngunit ang Diyos ay may probidensya para sa kanya ipahayag ang Diyos at tawagin sila sa kanilang kasalanan. Ganun pa man ikaw, kapatid, bilang mananampalataya, ang Diyos ay gumagawa ng probidensya, patuloy na gumagawa ng probidensya upang siya ay iyong ipahayag, upang luwalhatiin, upang makilala ng mga wala pa kay Kristo, at upang mapipakita rin ang iyong paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng iyong buhay. At kung ikaw ay wala pa kay Kristo, hanggang kailan mo susubukan takasan ang presensya ng Diyos? Hihintayin mo ba ang huling araw na kung saan ikaw ay face-to-face sa harapan ng Diyos at ikaw ay hahatulan? Tandaan mo, there's that looming disaster of judgment. And the true and living Savior was proclaimed, and He is coming again. Week in, week out, pinapahayag si Kristo na nagliligtas, na sa pamamagitan niya nagkaroon ng pagkakasundo sa banal na Diyos at makasalanang tao. Sa kanyang pamamagitan ay nagkaroon ng kapayapaan, kapatawaran sa kasalanan. At ang tanging hinihingi sa iyo is to repent of your sins and have faith only in Christ. Yun ang tawag ng panalangin at ang tawag ng Ebanghelyo. Nawa ay makita mo that looming disaster of judgment is coming. Bawat segundo ay papalapit ka doon. Bawat araw na dumadaan ay papalapit at papalapit ka doon. Naway, wag mo sanang isipin na ikay lalabas lamang rin sa panambahan at walang nangyari. That is stricter judgment on you. Proclaimed, and He is coming again to judge. The lot is cast today, and each one outside of Christ, that lot fell on you. Ano ang iyong gagawin sa mga narinig mo? At kagaya nawa ng mga paganong marino na ito, may you know Christ, and in Him only have your faith. And be exceedingly afraid kung ikaw ay tatanggi pa rin at lalayo sa presensya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Muli, aming Ama, kami nagpapasalamat sa panahon na binigyan niyo kami ng pagkakataon upang pagbulayan ng inyong po salita. Kami nagpapasalamat sa inyo na ang mga probidensya niyo ay parati nariyan upang bigyan kami ng pagkakataon na ipahayag kayo, ipahayag ang Diyos na aming sinasamba at sa pamamagitan ng buhay na aming pinapamuhay ay makilala kayo. At sa panahon na bibigyan niyo kami ng panahon upang magsalita, kayo lamang rin ang siya namin madakila. At dinadalangin rin namin ang mga wala pa po sa inyo, Lord. Ang mga probidensya na ito na napapakinggan, na pag-isipan, at ang paparating na paghahatol ay madulog sila sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa iyo lamang. O Lord, may we completely and continually pray for them na sila rin ay abutin na inyo pong habag, kagaya ng aming naranasan na biyaya ng kaligtasan, na sa ganun, ang luwalhati ay mabalik sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus.